ako'y dumating. Dala kong taglay ang aking bagong pangalan. Libo-libong anghel na aking kasama sa aking pagbaba sa inyong kapanahunan upang itaguyod ang ikatlong misteryo sa huling panahon ito. Itinatatag ko ang aking pagkatipid sa inyong pagkatao na sa ngalan ng Ama at ng Anak, ako'y inyong natanggap. Ngunit higit, inyo akong tanggapin sa ngalan ng Espiritu Santo na magpapalaya sa inyo sa pagiging makasalanan. Lahat kayo'y nakabilanggo nang ako'y dumating. Ang inyong mga kamay ay nakagapos. Ang inyong mga bibig ay mayroong takip. Gayon din ang inyong mga mata. Ang inyong mga tainga ay nakasarado. Ngunit unti-unti sa pamamagitan ng aking salita, mabubuksan at magliliwanag ang buo ninyong katauhan. At ang bagong pagkatao ay sa inyo kung bubuksan ninyo ang inyong puso't kaisipan patungo sa katotohanan. Ang katotohanan ay ako na sumasa inyo. Ito'y hindi gawa-gawa ng tao, kundi ito'y nakatakda sapagkat winika ko na ibubuhos ko ang aking banal na espiritu sa huling panahon ito. Lalaki man o babae, bata man o matanda, alipin man o malaya, ay aking kalulutan nang naaayon sa inyong mga gawa. Kayo'y gumawa sa nakaraan, ngunit lihis sa aral at turo na aking ipinakita. Mapalad ang naniwala kahit walang nakita. Ngunit sinasabi ko sa inyo, aking ipinadarama sa mga sandali nito, ang aking habag at awa, ang aking pag-ibig, ang aking pagkalinga sa aking mga anak na naghahanap ng katotohanan. Tandaan ninyo, ang inyong sambahayan ay akin. Ngunit, ang inyong puso ay hindi pang lubos na akin. Kaya naman, ay aking ipinagdinig sa bawat isa ang aking salita mula pa kanina. Aking winika, kung nasaan ang inyong puso, ay naroon din ang inyong kayamanan. Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito ay mayroong naninirang tanga at kalawa. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat kayo ay pagpapalain ng lubusan kapag ito'y inyong ginawa. Ang mga bagay na nakikita at nahawakan ng inyong mga kamay ay panandalian lamang sa daigdig mo. Lahat ng iyan ay mawawalan ng kabuluhan pagdating ng araw, pagdating ng sukdulan ng buhay ng bawat isa. Kaya naman bago dumating ang araw na yaon, kinakailangan ninyong kilalanin kung sino akong Diyos na nagbibigas sa inyo. Hindi tao, hindi ang lalaki, kundi ang aking banal na espiritu. Inihiram ko ang tinig at katawang laman upang ipabatid ang aking kalooban. Ang kalooban ko ay ang aking batas panlinis. Ang 7 handog, 7 espiritu, 7 salita na marapat manahan sa inyong pagkatao. Walang matuwid, walang malinis, wala kahit isa nang ako'y dumating. Lahat kayo'y nagkakasala, lahat kayo'y nagkamali ng aking datnan sa huling panahon ito. Ngunit hindi hadlang ang mga bagay na yaon upang hindi kayo sumampalataya sa akin na ako'y si ako na suma sa inyo. Tandaan mo, anak, na haba pa ang iyong buhay. Ipagkakaloob ko ang dugtong na buhay. Ngunit ang aking kailangan, manampalataya ka sa akin ng buong puso at buong kaluluwa. Hindi sa lalaki na inyong kaharap o sa tao, kundi sa aking pagkadiyos. Ako ang iisang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Kung kayo'y naniniwala na mayroong Diyos,
Maniniwala kayo na kayang gawin ng Diyos ang hindi kaya ng tao. Ako'y gagamit pa ng kasangkapan upang hapusin ang iyong katawan. Ang buhay ay mahalaga. Ngunit ang buhay sa ilahan at masigit na mahalaga. At ito ang dapat mong pagsulikapan. Batid ko ang kailangan ng bawat isa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na minimiti ng tao ay panandalian tagumpay lang. Ngunit ang salita na aking inihahatid sa mga sandali ito ay magbibigay sa inyo ng walang hanggang tagumpay. Kayo'y luluha, hindi dahil sa kabiguan, kundi dahil sa kagalakan na kayo ay tagumpay. Marami ang tinawagan, ngunit sa maraming tinawagan ay kakaunti lang ang sadyang mahihira. At sa mahihira, ako'y hihiran pa. Kaya naman, isa-isa na kayo ay aking tinatawagan upang kayo ay makapanhik sa kaitaasan pagdating ng takdang oras. Ang bawat isa sa inyo ay meron ng nakatakdang oras bago bumalik sa tunay ninyong tahanan. Huwag ninyong iisipin na ang mga pagsubok sa inyong buhay ay parusa, kundi ito ay isang pagtuturo na kung paano niyo madadala ang lahat ng bagay na mayroong kagalakan sa puso at sa isipan. Kagalakan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang tunay na mga anak. Anak, ako'y narito sa inyong tahanan. Di man nakikita ang aking likas na kaayuhan, ngunit ang aking espiritu ay sumasabi. Inyong nararamdaman ng inyong puso at ng inyong katawan. Darating ang araw, ang lahat ay makapasayo na. Ngunit, pagdating ng araw nito, ang sa iyo ay ipamamahagi mo ng patuloy sa nakaraan. Batid ko ang nilalaman ng puso ng tao. Ipagpatuloy ang marapat na pagpatuloy. Ang mabuti ay ipamahagi at ipakita. At ang masama ay isang gabi. Naunawaan ko ang tao. Ngunit ang tao ay sadyang napakaiksi ng pagkumpang. Ngunit binibigay ko ang pagkakataon habang mayroon pang buhay at pag-asa. Tao dito sa lupa, sapagkat habang kayo may buhay, ay malaki pa ang inyong pag-asa. Ngunit kung dumating na ang sukdulan ng buhay ng bawat isa, patawad mga anak kung hindi kayo nakapagsisi at nakapagpato. Dahil hindi kung hindi natanggap ang aking pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi gawa-gawa ng tao ang mga bagay na nangyayari sa mga sandali ito. Ito ay sadyang nakatakda kung paano ako'y bumaba sa gitnang silangan sa panahon ng mga propeta, gayon din sa panahon ng aking mga apostol. At ngayon sa inyong panahon, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari sa daigdig na ito. Kaya naman, aking panawagan, ako inyong papasukin sa inyong mga puso upang lubusan na ang tubig na magbibigay ng buhay sa bawat isa ay inyong matanggap. Ang sasampalataya ay sumampalataya. Ang susunod ay sunod. Ang aaya, mayroon kayo.
Ngunit ang pagbibigay ng babala at pagbabadla ay inyong nang narinig mula pang kanina. Nasa sa inyo ang mga gawa na sa akin ang habag at awa. Hindi matutong masabi ng anumang material na bagay ang pagmamahal na kayang ibigay ng isang anak para sa kanyang ina, para sa kanyang ina. At kung ito'y nagagawa ninyo sa inyong mga magulang, ay higit ninyong gawin sa inyong magulang sa langit. At ito ay ako na mamisip ko na sa inyo ay ang buhay ay aking nilugtungan. Ngunit ang aking kaliliwan ay inyong pakailiman. Ang buhay na pahirap sapagkat sandali lamang kayong mabubuhay sa daigdig na ito. Sa pangalang Mirabela, ang iyong patnubay, ang hende ng buhay sa akin. Mirabel. Mirabel. Tumutakot na. Unti-unti ang pag-aaral. Ang lahat ng bagay ay matututunan kung kayo'y magsisikap na bukal sa inyong puso. Marami ang aanihin, nagkakaunti pa lang ang sadyang mag-aaral. Kailangan ko ang makakatulong upang may balagan ang aking bagong pangalan. Kung yung gugustuhin na ang aking salita'y mapas sa inyo, tandaan niyo anak, sa araw na ito, ako'y isa sa iyo. Ang aking salita, bagamat hindi mo pa nauunawaan ng lubusan, ngunit ito ay iyong mauunawaan ng patuloy sa pamamagitan ng iyong pag-aaral. Kung paano kayo nag-aaral sa paaralan, nagbubuklat ng aklat, nagsusunod ng kilay, at nagtitiis upang may pasa ang pagsusunod. Gayon din ay dito sa aking minister at ilaw. Ngunit ang gantimpala na inyong makukuha ay hindi ang mga bagay na ninimikit ng tao, kundi ang gantimpala sa langit. Ang buhay na walang hanggan. Kung paano ako'y tumawag ng aking mga apostol upang aking katulong sa paghahayag ng mabuting balita, gayon din sa huling panahon. Kaya naman, kung iyong nanaisin na matanggap ang aking salita sa iyong isip at puso, ay iyong magagawa ang nagawa na ng iba na aking mga likod. Darating ang anak mo. Kasi sa iyo ang pagpapasya. Kung iyong ibibigay ang iyong sarili sa akin, hindi sa akin, kundi sa aking pagpulos. Ngunit magiging handa ang bawat isa sapagkat hirap at sakit ang pupunan upang kayo ay magtagumpay sa inyong tungkol. Sa pangalan ng Bernabé, kita'y aking tinatawag. Mula sa mga kaisipan, ito ay lalago at
magkakamit pa ng maraming karunungan kung iyong gugustuhin. At kung iyong pagbibigyan ang aking kaibigan. Maraming salamat. Francis Taray. Maraming salamat sa pagtanggap sa aking mga lupa. Ang pagtanggap ninyo sa aking mga lupa ay pagtanggap ninyo sa aking pagkatapos. Kaya naman lubos kong tatawanin ang inyong sambahayan. Aking iingatan ng patuloy katulad ang aking mga anghel na aking ibinaba dito sa lupa. Manatili sa inyo ang kababaan, ang pag-ibigan, ang pagtutulungan bilang magkakapatid upang kayo ay mamuhay ng matiwasay dito sa lupa sapagkat hindi pa man kayo dumarating sa tunay ninyong tanghalan ay inyong matatamasa na kung paano mamuhay sa langit sa pamamagitan ng pag-ibig sa inyong kapwa. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang bukas. At anak, nakita ko ang katiyagaan ng bawat isa at sa iyo, anak. Kaya naman, anuman ang winiwika ng iyong kapatao ay huwag mong papansin sapagkat ako ang nakaalam ng lahat ng bagay. Wala tao na nabuhay sa daigdig na hindi nagkasala. Ngunit ang pagkakasala kaya ninyong mapagtagumpayan kung inyong isasabawan ang aking isinapamuhan na ako'y nagkataon na bigat ng Kristo. Huwag ninyo akong tatawagin ng Panginoon. Ako'y tawagin ninyo Ama, Ama Kristo. Hindi pinalitan, kundi ito ang siyang katuparan at kaganapan ng lihim kong pangalan sa magkakaibang kapanahunan. Jehovah Jesus is hope. Lahing Pilipino sa huling panahon ito ang aking kinalitan. At kayo ang magsisilbing pakakak sa mga patay upang mabuhay ang kanilang pananampalataya. Kayo'y nabuhay hindi para lamang sa inyong mga sin, kundi para rin higit sa inyong kapwa. At kung sinuman ang magbibigay kahit isang baso tubig sa kanyang kapwa, ay ako ang kanyang binigyan. Ano man ang inyong ginawa sa inyong kapwa ay ginawa ninyo sa akin. Kaya't kung mabuti ang inyong ginawa, ay mabuti rin naman ang darating sa inyo na pagpapala na mula sa langit. Huwag ninyong kalilimutan ang aking mga tagumpay. Ako'y inyong tawagin palagi sa aking bagong pangalan. Sa pagsapit ng buhang liwayway, pag kayo'y nagis, gayon din sa inyong pagtitinaw. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sa tulong aking pagbibigay ng pagpapala sa tahanan dito.
awitin ang Diyos.